Okay mga tol, pag-uusapan natin itong payag ni paring Ed Hearn tungkol kay Naoya Inoue. Sinabi niya kasi na wala daw kwenta, isang tae itong resume ni Naoya Inoue. Dahil daw 3 beses na niyang iniwasan si Murodjon Akhmadaliev. Dapat daw itong si Naoya Inoue tatanggalan na ng karapatan sa pound for pound. Ganito kasi yan mga tol kung bakit hindi pa nilalabanan ni Inoue itong si Akhmadaliev. Si Inoue, 4 na belt po ang hawak niya. So bawat belt may kanya-kanyang mandatory challenger. Itong si Sam Goodman na dapat kalaban ni Inoue, number 1 po yan sa IBF, number 1 po yan sa WBO. So walang nagawa si Inoue doon dahil na-injury ang kalaban niya. Pagdating naman sa WBC belt, number 1 mandatory dyan si David Picasso. Ngayon, sabi ni Bob Arum, dadali niya si Naoya Inoue sa Amerika para labanan itong number 1 challenger na si David Picasso. Samantala, itong si Murodjon Akhmadaliev, hawak niya ang WBA interim belt. Kaya gusto ni paring Ed Hearn na ibakante na lang ni Inoue ang WBA para maging champion itong alaga ni Ed Hearn na si Murodjon Akhmadaliev. Kasi automatic kasi yan, kapag binakante ni Inoue ang titulo, ipopromote na lang itong si Murodjon Akhmadaliev para maging world champion. Kaya mahirap yung sitwasyon ni Naoya Inoue dahil 4 na belt ang hawak niya, may kanya-kanyang mandatory. Nagkataon lang na inuuna ni Inoue itong ibang mandatory challenger kumpara kay Murodjon Akhmadaliev. Sa ganyan kasi mga tol, hindi na trabaho ni Inoue kung sino yung uunahin niya sa 4 na belt. Kasi trabaho na yan ng promoter. Si Inoue ang gagawin lang yan, mag-training para lumaban. Buti sana kung free agent itong si Inoue mga tol. Yung parang Canelo Alvarez, parang Floyd Mayweather, na siya lagi ang masusunod. Didiktahan na lang niya, ituturo na lang niya kung sinong gustong kalabanin. Kaso itong si Inoue, may nakahawak sa kanyang promoter. Partnership pa ang Top Rank Promotion. Sinasabi din na puro mahina ang nakalaban Inoue kasi kung titignan natin sa Super Bantamweight Division, sino bang malakas ngayon dyan? Naubos na, inubos na po ni Inoue. Si Murodjon Akhmadaliev na lang at Janrel Casimero ang nakita kong malakas sana. Ngayon, sabi naman ni Bob Arum, lalabanan nila itong si Murodjon Akhmadaliev. Pero uunahin muna ang number 1 sa WBC na si David Picasso. Kaya mas lalong nagalit itong si paring Ed Hearn. Bakit nga daw uunahin pa yung number 1 ng WBC? Unahin na daw itong si Murodjon Akhmadaliev. Siyempre bilang promoter, ginagawa ni Ed Hearn itong call out na ito para mas mapansin. Para ma-pressure na itong kampo ni Inoue na dapat nilang labanan si Akhmadaliev bago ito umakyat sa featherweight division. Kaya yung ginagawa ni Ed Hearn, market yan. Market para mas matunog ang bakbakang Akhmadaliev versus Inoue. Okay mga tol, pag-usapan din natin yung laban ni Kit Thurman March 12. Tingin ko dito mahirapan si Kit Thurman dito sa Australian boxer. Kasi 3 taon na bakante si Thurman. Dadayo pa sa Australia sa baluarte ng kalaban. Alam nyo naman mga tol, kapag dadayo ka sa Australia, kailangan matindi. Hindi ka pwedeng aasa sa puntos. Baka matulad kay Manny Pacquiao versus Jeff Horn. Kilala na si Manny Pacquiao noon pero nadali pa sa decision. Kaya itong si Thurman medyo tagilid pagdating sa Australia. Kailangan ni Thurman dito domina ang ipapakita. Itumba niya itong si Brock Lesnar. Hindi. Brock Jarvis pala. Okay mga tol, so abang na lang natin ang muling pagbabalik ni Thurman.